Ayan po sa ating screen, si Boy Dila. Si Boy Dila po, mga kababayan, no? Hugas kamay sa flood control projects dyan po sa Bulacan. So itong si JIL, si Joel is Lord. Hugas kamay po, mga kababayan, kasi isa po sa sa sinasabing nakinabang sa mga flood control projects sa mga kontraktor ay ito pong si Joel Villanueva. At nabalita na rin natin yan na ito pala ay tumanggap ng 20 million contribution galing po sa isang government contractor nung siya ay tumakbo bilang senator. Ayun po ay bawal. Yun po ay labag sa batas. At siya po ay pwedeng makulong ng 1 to 6 years at pwedeng matanggal sa pwesto. At perpetual disqualification from any government or public office. So yan yung napabalita dito kay Boy Dila, mga kababayan. At ito ngayon, iniimbestigahan po ng Blue Ribbon Committee itong flood control projects. Ito pong mga contractors na involved po sa mga palpak na flood control projects at sa mga ghost flood control projects. Kaya itong si Joel Villanueva ay nandyan po sa hearing at nagpapaliwanag. Parang si rin to, mga kababayan, ni Chis Escudero. Hindi pa naman sila direktang itinuturo o isinasangkot. Pero defensive, nakadepensa na agad, mga kababayan eh. Dinidepensa na agad na kanilang sarili, hugas kamay agad. So parang ba't ganun? Napag-ahalata tuloy kayo eh. Wala pa naman direktang bintang sa inyo, bakit pumuputak agad kayo? So ito si Chis, to, mag-best friend ata ito eh. Kumbaga, hindi pa nga sila talagang itinuturo, nagpapaliwanag na. Ito, mga kababayan, sa Senate hearing kanina dyan po sa Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga po ng anomalya sa mga flood control projects, nagpaliwanag po si Joel Villanueva. Ba't ka nagpaliwanag agad? Hindi ka pa naman itinuturo. Siguro kinakabahan na tong si Boy Dila, itong si JIL, si Joel is Lord, mga kababayan. At kasi umuugong maingay yung pangalan nila ni Chis Escudero, pareha sila eh. So kaya nagsalita po, hugas kamay. Etong si Joel Villanueva, dyan po sa flood control project sa Bulacan. Ang sabi niya, wala daw siyang kinalaman. Kinalaman saan? Wala kang kinalaman sa sa mga katkong? Wala ka bang kinalaman sa sa SOP? Doon sa SOP, parang malabo yun, mga kababayan. Kasi nakita ko mismo. Nakita ko, naranasan ko ang kalakaran dyan sa Department of Public Works and Highways. At imposible. Real talk na tayo, mga kababayan, real talk. Imposible nga hindi po nakakatanggap ng SOP o katkong o mga bigay-bigay for the boys, yung mga politiko dyan po sa mga flood control projects. Imposible po. Kalokohan po yan pag sinabi nila na hindi sila tumatanggap o hindi sila nakikinabang dyan po sa mga kontrata ng mga contractors, lalong-lalong na sa mga government projects. Meron po yan. District engineer nga, meron eh. Assistant district engineer, meron eh. Hepe nga ng construction department, meron eh. Hepe nga ng quality control, meron eh. Tapos kayo, mawawalan. Kalokohan yung lolo ninyong panot. Pero sabi ni Joel Villanueva, ni Boy Dila, hindi daw siya kasali doon sa mga nakinabang at wala daw siyang kinalaman sa anumang flood control projects o contractor sa Bulacan. O baka yung sinasabi niya, hindi naman siya contractor. Hindi naman na kinakailangan contractor ka para kumita ka eh. Doon lang sa bakit ka nagkaroon ng budget para sa flood control? Doon pa lang. Bakit gusto nyo magkaroon ng budget para sa flood control? Diba, binigyan ka nga ni Chis Escudero? Ikaw ang makikinabang doon sa insertion ni Chis Escudero. Yung 142 billion na in-insert. Yung nakita si Chis Escudero na pumupunta ron sa BICAM. 2 beses pumunta. Para siguro masigurado na hindi may slash yung kanyang insertion. Ano nangyari? Ang nakinabang doon, ang pinakamalaking makikinabang doon ay yung lugar mo, dyan sa Bulacan. Tapos sino sumunod? Yung sa Sorsogon, kay Chis Escudero. Meron din pakinabang si Bongo. Lahat kayo ng mga kalyado ni Sara Duterte. Meron kayong dyan eh. Ang laki ng pondo ninyo sa flood control. Bakit ba gusto nyo sa flood control? Kasi madali ang dyan eh. Madali po ang ganyan dyan eh. Di ba nakita na natin?
Yung ginawa doon sa anong lugar ba yon? Sa Mindoro, biruin ninyo. Walang iya. 1 milyon kada metro. Tapos ganun ang trabaho, palpak. So, hindi ka pa man na naituturo, hugas kamay na. Etong si JIL, si Joel is Lord, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung kanyang sinabi dyan po sa sa hearing kanina dyan po sa Blue Ribbon Committee. Ito, mga kababayan. Secretary, magandang hapon po. Let me start by commenting right away dun sa tinanong kanina ni Senator JV. Secretary. Majority Leader, we need to wind up at about Yes, 2:15. Yes, I will be brief, Mr. Chairman, because unfortunately, Mr. Chairman, this has been my 3rd year hearing here in the Senate. And I have yet to hear a new thing from the department, even from this August chamber. Kaya talagang nagsasawa na po ako. For example, Mr. Chairman, if I may just show this video clip. Can we just show this video clip, please? Kayo rin yung nagsabi, we might be able to start this year. And that was last... Itong pinapakita niya, mga kababayan, pinapakita niya to para kunwari na siya, na talagang gustong-gusto niyang matuloy ang flood control doon sa kanilang lugar para maiwasan ang baha sa kanilang lugar. Walang yan, tagal mo na sa Senado, baha pa rin dyan sa Bulacan eh. So ito yung itinutukoy niya, kumbaga pang paiwas to, mga kababayan eh, hugas kamay eh, alam mo na. Ito yung pinapakita niya na parang ang DPWH hindi kumikilos. Yan ang gusto niya palabasin dito, kaya pinapakita niya itong video ito. Last year, Mr. Secretary. Now it's still in the feasibility stage, although parang nasa latter part na po. Tama po ba yun? So siguro tatanungin ko po ulit yung the same question I asked last year. Kailan po kaya ito posible na mag-start po, Secretary? Yung totoo pong start. Kailangan ko po bang define yung start? O siguro natin natin yung The start. detail engineering design, I understand, and the timeline, Your Honor, will take another year. Because this is a big project. Yes, another year. So, Another year. 2025. 2028. Actual construction, mga 2027. 2077 na yung actual construction. Civil works po. Kasi kayo, Secretary, last year, we will probably start next year. The Central Luzon, Pampanga River Floodway, and San Antonio River, San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year, siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. Mr. Chairman, yung video pong pinakita was last year, at dun sa video na pinakita ulit, that was last year. And then ngayon, ini-excite na naman tayo. So, ayan, yung pinakita niya, para iwas nga siya. Para kunwari, mabagal itong DPWH. Kinukulit niya, hindi pa matahan, hindi pa inumpisan yung project. Hindi ko lang alam kung anong project yan. Kasi ang dami naman proyekto sa Bulacan eh. Pero isang video lang yung pinakita niya. Yung isang malaking proyekto dapat nagagawin sa Bulacan, yung video yung pinakita niya. Pero napakarami po ng mga proyekto dyan sa Bulacan. Ano lang to, kumbaga, syempre, para, alam nyo na, maiwas yung sarili niya, parang ang DPWH ang tinuturo niya. Ay na may mangyayari na. First question is this really an integrated master plan, Secretary? I mean, siguro you can feel my emotions here, Mr. Secretary, if this is the 3rd year na pinag-uusapan natin to, yung frustration po natin. And unfortunately, yung mga contractor, some politicians, they're also using this against me. Dami nagkalat na fake news, dami nagkalat na manufactured news na ako daw yung involved dito for the past 3 years. Inuupakan ko rito, lahat ng senador dito nagsasalita na. And yet, ngayon sa akin binabalik. Kaya itong mga contractor... Ayan, mga kababayan, di ba? Naririnig niya lang yan sa mga marites. Pero wala na mga formal na reklamo na isinampalaban sa kanya sa ngayon. Meron siyang alam ko meron siyang sa pork barrel. Sa pork barrel niya. Ewan ko ano nangyari. Biro nyo, anak ka ng pastor, tapos kinasuhan ka ng kaso na may kinalaman sa pagwaldas ng pera. Nakakahiya. Di ba? Nakakahiya. Ewan ko kung may naniniwala pa dito sa mga miyembro nila eh. So, nagpaliwanag agad. Hindi pa siya direktang tinuturo dito sa issue ngayon sa flood control project sa ngayon pero ito na, hugas kamay na. Hugas na kamay na si Boy Dila. Contractors na to, at ito mga to, iisa-isahin ko po ito in this hearing, iisa-isahin ko po, and I swear to God, iisa-isahin ko po ito dahil nakakainit po na ulo. Secretary, siguro yun lang yung tanong ko. Galit na galit siya. Iisa-isahin niya raw yung mga contractor na yan na para siya yung tinuturo. Sir Joel Villanueva, baka pwedeng masilip na rin yung San Jose Builders, yung nagbigay sa'yo ng 20 million para sa pagtakbo mo bilang senator. Baka naman pag-initan mo lang yung hindi ka na hindi mo na pakinabangan.
Pero yung napakinabangan mo, baka naman na hindi mo pansinin. Dapat patas ka. Di ba? Dapat patas ka. Baka naman banatan mo yung mga, alam mo na, yung konti lang, pipitsuging, alam mo na, SOP o ano mga kickback dyan. Pero yung nagbigay sa'yo ng 20 million, imbestigahan mo rin. Di ba? Para patas ka. Anak ka pa naman ng pastor. Kayo ay merong Christian church na sinasabi ninyo. Ako mga kababayan, bilib ako dati sa JIL. Talaga naman nanonood ako niyan. Pero nang napunta sa politika to, si JIL, si Joel is Lord, wala na eh. Wala na. Parang ano na rin to. Ang daming tao mga nagagalit sa kanya mga kababayan. Dahil gamit siya ng gamit ng Lord, gamit siya ng gamit ng salita ng Diyos. Pero ngayon, tingnan ninyo kung anong klaseng politiko etong si Joel Villanueva. Ha? Hindi ka pa nga tinuturo. Pumipiyo ka na. Ano ka na, hugas kamay ka na.